Nandito tayo ngayon sa La Carlota City sa Negros Occidental. Isa ito sa mga tinamaan talaga ng ashfall o yung pagbagsak ng abo matapos nga yung nangyaring pagputok ng Bulkang Canlaon kahapon. Sa ngayon, kahit papaano ay medyo naging kalmado naman na ang sitwasyon dahil hindi gaya kahapon, hindi na ganun kalala yung nararanasan na ashfall o kumbaga wala na masyadong natirang abo, hindi kagaya kahapon na talagang halos naka-face mask pa lahat ng tao at marami pa ang naglilinis. Pero kanina nung nag-ikot tayo sa iba't ibang barangay, meron pa ring ilan-ilan na apektado pa nga rin ng mga bumagsak na abo. May mga bahay, ilang establishmento, tsaka mga kalsada na nabalot pa rin ng abo, bagamat hindi na ganoon kakapal. Nag-deploy na rin kasi yung lokal na pamahalaan ng La Carlota City ng mga water tanker at nagbigay na rin o nagrasyon na rin ng mga tubig para sa mga residenteng apektado. Tumulong din sila sa pagtatanggal ng mga abo sa mga bubong, gayon din sa mga daanan. Sa ngayon, patuloy pa rin naman yung monitoring ng mga otoridad sa sitwasyon, lalo na nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon. Carrie, etong mga individuals na nasa likod mo, lahat yan ay bahagi ng mga nag-evacuate ba? Kasi parang nagkakasiyahan sila. Meron bang, may game ba dyan? Parang nagbabasketball yung nasa likod mo. Tama ba yung tingin ko? Nandito kasi tayo sa mismong City Hall ng La Carlota at meron lang silang event dito kaya may mga iba't ibang tao na kumbaga nagliliwaliw, holiday rin kasi ngayon alam natin. At dito nga sa lugar na kinatatayuan natin ay hindi na nga masyado ramdam, wala na rin yung amoy ng asupre, hindi kagaya kahapon, pati tayo napilitan pa na mag-face mask kasi masakit sa ulo. Ngayon wala na tayong naaamoy na ganyan. At ayun, medyo maluwag na rin, marami na rin ulit ang nakakalabas at gaya nga ng nabanggit kanina, kaunti na lang yung may mga nararanasan pa na abo at may mga naaamoy pang asupre. Nasa dalawang barangay na lang yan, yung barangay Hagimit saka yung San Miguel. So, ibig bang sabihin, meron na ba yung mga nasa evacuation centers na pinayagan na rin na makabalik or hihintayin muna na maibaba sa level 2 yung alert? Buti na tanong mo yan, Maseano, kasi yan nga rin yung tinanong natin sa mga otoridad. Sa ngayon, indefinite o hindi pa rin sigurado kung kailan makakauwi itong mga evacuee na nananatili sa mga evacuation center natin. Dahil nga, nasa alert level 3 pa rin kahit na wala na masyadong activity yung bulkan o hindi na nagkakaroon ng ashfall at iba pang mga tinatawag nilang surface process o yung mga nakakapagdulot ng panganib sa tao, ay unrest pa rin ito. Yan yung hina-highlight nila. Kaya naman, mananatili raw pa rin sa evacuation centers itong mga inilikas na residente. Ipinagbabawal pa rin yung pagbabalik nila dun sa 6-kilometer radius zone at banggitin ko na rin na 4 na buwan na yan simula hanggang ngayong araw, simula noong pumutok yung Canlaon noong December 2024. 4 na buwan na silang nandun, hindi pa rin pinapauwi dahil nga minomonitor pa rin yung galaw ng bulkan. Carrie, baka meron ka na lang mga paalala kasi sinabi natin kanina kumalma na yung sitwasyon pero we have to remind them na bawal pa rin dun sa 6-kilometer danger zone, nasa alert level 3 pa rin. Ano ibig sabihin ng alert level 3? So kasama sa mga paalala. Itong alert level 3, mataas pa rin ang paliwanag nga ng FIVOC sa atin. Nasa unrest pa rin yung bulkan, kaya mataas pa rin yung tsansa na posibleng magkaroon ng volcanic activity, kaya todo pagbabantay pa rin sila. Kaya naman, pinapa-stay pa rin sa mga evacuation center yung mga inilikas kasi sa ganong paraan daw ay mas maiiwasan yung mga casualty. Yan din yung pinakaayaw natin na mangyari. At bukod dyan, sinuspindi nga rin yung window hours. Ito naman yung mga oras na pwedeng bumalik yung head of the family dun sa kanilang mga alagang hayop o pananim. Dun din sa permanent danger zone na tinatawag. Suspendido pa rin yan dahil nga mahigpit pa rin ang pagbabantay. Kaya ang paalala nila, sana daw wag magmatigas ng ulo ang mga residente, lalo na yung mga nakatira doon nga sa 6-kilometer radius
reduced zone at doon na rin sa mga gumagamit ng tubig, may paalala rin ang mga lokal na opisyal kasi meron ngang mga tubig dito. Kanina may nakita tayo, may mga ilog na kulay abo pa rin kasi natamaan din ng ashfall. Pero ginagamit ng mga residente bilang panlaba, pambuhos sa bubong, yung iba nga daw panligo at panghugas pa ng pinggan. Kaya ang babala ng lokal na pamahalaan, delikado yan dahil kung contaminated yan, posibleng magkasakit sila. So yan ang isa pang paalala nila na sana daw ay mag-ingat at laging gumamit ng malinis na tubig. Yun lang muna sa ngayon mula rito sa La Carlota City, Negros Occidental.